COMELEC nang haharas. O ito, pinag-usapan namin kanina. Itong si itong si George Garcia ay hinaharas itong si Respicio, isang lawyer, IT, CPA like Attorney Glenn Chong, dahil siya ay nagpalabas ng video awareness na kung saan na pwedeng ma-hack at pwedeng imanipula ng COMELEC, ng hacker, ang ating halalan. Tingnan mo ginawa sa kanya. Kinasuhan siya. Ang gasto sa kanya ay, ang sabi nga niya, obsolete na itong batas na ito. I mean, parang hindi ito popular na batas na ginagawa. Okay, Article 154, Revised Penal Code, Publication and Unlawful Utterances. Na ibig sabihin na ang nilalaman daw ng kanyang video na awareness ay labag sa batas. Okay? Dahil ito ay nakakasira sa estado natin, sa estado ng Pilipino, buong Pilipinas. Dahil nagpapakalat siya ng illegal or unlawful nga or kasinungalingan. Paano maging illegal o unlawful ang nagsasalita na eksperto sa kanyang field? Abogado pa. Di ba na matino, hindi katulad kay Lucaret Castro, na pinapaliwanag niya na pwedeng manipulahin ang makina through that source code, access code, okay, na pwedeng baguhin ang resulta ng halalan. Kaya nga kanina sa usapan namin with Attorney Glenn Chong, siya, ang dami niyang sinasabi patungkol dito sa pandaraya ni Satanas, yan patungkol sa source code na yan, access code na yan, sa lahat ng pwedeng kargahan ng SD card, at kung ano pang pandaraya. Pero never ever silang nag-file ng case against Attorney Glenn Chong. Bakit kaya mga bata? Ano sa tingin ninyo? Bakit hindi nag-file ng kaso ang mga bangag kay Attorney Glenn Chong? Baby, bobo, perlas na bilog, sabihin mo, wag kang tutulog-tulog. Bakit? Kasi may hawak na ebidensya si Glenn Chong nagugulantang sa magang pagmumuka ni Satanas. Takot ang mga buwaka ng Genemes kay Glenn Chong kasi maraming ebidensya. We're supporting you, sir. Okay, and I hope makipag-collaborate ka kay Attorney Glenn Chong. Pag-aralan ninyo kung paano nyo boljakin yung COMELEC na yan. So, eto yun mga kababayan. Bakit tayo hinaharas? Pinatanggal nila yung video Pinatanggal nila yung video ni Attorney Respicio dun sa awareness video niya. Bakit nila pinatanggal? Hindi ba dapat i-preserve nila as evidence yun? Dahil siya ay kinasuhan, di ba? Bakit nila pinatanggal? Dapat i-preserve mo yung ebidensya. Hindi pa ba malinaw sa sikat ng araw na itong baka ng inang George Garcia at bangag at si Satanas lahat ang author niyan, inuutusan niya na harasin nyo itong mga tao about sa election kasi dadayain talaga nila yung election. Kanina napag-usapan namin din yung tungkol sa online voting na walang information dissemination ang mga embahada ng Pilipinas sa Canada, sa Europa o sa iba pang mga lugar at hindi ipinapaliwanag sa ating mga overseas absentee voters kung paano ang gagawin nila. Nabanggit ko nga doon na isa sa mga in-raise ko na katanungan kasi yung mga elderlies natin, mga elder sisters natin, ating mga lolo't lola, nanay, na hindi naman ganun kateki, dapat na mayroong information dissemination kung paano ang gagawin nila sa online voting. At yung online voting na yan, intended yan para talaga dayain ang halalan o ang boto ng OFW. Why? Kasi alam ni Satanas, alam ni George Garcia, alam ng bangag administration na hindi sila mananalo sa overseas voters. Yan ang katotohanan dyan. Ang intensyon ng online voting na yan para dugasin, para dayain kayo. Kaya nga nagtanungan kami kanina, ano ba ang ultimate solution? Sabi ni Prof. Ana, hindi election ang ultimate solution. Ako, the ultimate solution is to gurgur all the bangags. Imagine nyo kung magurgur nyo lahat yung mga yan. Di ba? Matanggal lahat ng mga hinayupak na yan. Eh di, magkakaroon ng, sabi nga kanina, marireboot yung bulok na sistema. So kaya ito yung pangaharas nila sa atin, mga kababayan. Ito na yung bunga ng mga bunganga natin. Ito yung bunga ng mga bunganga natin, kaya tayo sinusuppress ng ganito. Yung ating mga karapatan na magsalita ay sinusuppress tayo. Tapos yung mga ensimada, syempre, sila ay mga tagapagtanggol ni bangag.
Kahit nakikita nila, ay ba dyan, alam nila adik si Marcos Jr. eh. Pero takot sila. Takot sila dahil magurgur sila, makasuhan nga naman. Maintindihan mo naman na ang pag-file ng case talaga sa Pilipinas ng mga buwaka ng inang mga politikong ito para bigyan kayo ng burden, para pahirapan kayo sa inyong mga finances. Siyempre, kung wala kang pera, paano ka makakalaban sa mga to? Di ba? Madi-default yung case mo. Panalo na sila. Katulad ng ginawa nila sa akin, di ba? Nung unang kaso, nagpakalat sila ng kasinungalingan na si Maharlika ay matatalo. 99.9% ay panalo sila. Ano nangyari sa kanila? Nakolekta ba sila ng $2 million? So, ito yung propaganda nila. Ito yung pangaharas. Ito yung pananakot nila. It just so happened na yung alindog ko hindi nagpatinag sa buwaka ng inang Lisa Marcos na isang kidnapper, isang imbalsamado ang pagmumuka.